Magandang hapon po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Pueblo Amante de Maria, mga salitang nagpakilala sa Pilipinas bilang bansang may malalim na pagsinta sa mahal na Birhen Maria. Mga katagang naglapit sa puso ng mahal na ina. Mga salitang patuloy na nag-aalab sa buhay ng bawat Pilipino sa mahalagang tungkuling ginampanan ng mahal na Birhen sa ating kasaysayan at sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa araw na ito, tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa at pasasalamat sa kabutihang loob ng Diyos sa pagkakatatag ng Garden of Prayer, isang pook dalanginan sa ating diocese na itinayo sa inspirasyon ng ating mahal na Birhen. Tayo ay sama-samang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa ating diocese, sa ating mga parokya, sa ating mga munting pamayanan, sa ating pamilya. Pasalamatan natin siya sa patuloy niyang paggabay sa atin sa pamamagitan ng makainang pagkalinga at pamamatnubay ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Gawin natin ang pagdiriwang na ito ay patunay ng ating patuloy na pagsinta sa mahal na Birhen Maria. Ave Maria, mga salitang pagpupugay sa inang sinisinta. Ave Maria, mga salitang binigkas ni Anghel Gabriel upang tayo ay magkaroon ng isang ganap na buhay kay Kristo. Sa ating pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, ialay natin ang ating mga Ave Maria, taglay ng ating mga puso ang kagalakan at ganap na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsikaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, isinulat ni San Pablo na pinili tayo ng Diyos upang maging banal at malinis sa kanyang paningin. Tulad ni Maria, tayo ba ay tumutugon sa paanyaya ng Diyos? Suriin natin ang mga sarili natin. Panginoon, sinuway ka ng una naming mga magulang, kung kaya nawala sa kanila ang iyong pakikipagkaibigan.
ngunit hindi mo sila iniwan at sa halip nagpadala ka ng tagapagligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, hindi mo hinayaang mabahira ng kasalanan ang Birhen Maria upang siya ay maging karapat-dapat na maging ina ng tagapagligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ang Birhen Maria ay nabuhay bilang isang abang lingkod mo. Isang mabuting ina at alagad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapangyarihan. Para sa iyong anak ay inilaan ko na maging marapat na tahanan ng mahal na Birheng ipinagliling walang minanang kasalanan. At siya'y ibinuklod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayan, aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Isinasalaysay sa unang pagbasa ang pagkakasala ni Adan at Eva, ang ating mga magulang. Dahil sa pagsunod sa ahas na sumasagisag sa kasamaan, dinala ng unang babae ang kanyang angkan palayo sa pagkandili ng Diyos. Subalit ang ikalawang babae ay magsisilang ng sanggol na lulupig sa kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Tinawag ng Diyos ang lalaki at sinabi, "Nasaan ka?" Sumagot siya, "Narinig ko ang iyong tinig sa hardin at natakot ako dahil ako'y hubad kaya nagtago ako." Sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyong hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng puno na inutos kong huwag ninyong kainin?" Sumagot ang lalaki, "Ang babae na sinama mo sa akin, siya ang nag-abot sa akin ng bunga mula sa puno, kaya kumain ako." Sinabi ng Diyos sa babae, "Ano ang ginawa mo?" Sumagot ang babae, "Nilinlang ako ng ahas, kaya ako kumain." Sinabi ng Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, ikaw ang susumpain sa lahat ng mababangis na hayop at iba pang mga hayop. Gagapang ka at kakain ng alikabok sa lahat ng araw ng iyong buhay. Pakagalitin ko kayo, ikaw at ang babae, ang iyong supling at kanyang supling. Dudurugin nito ang ulo mo at tutuklawin mo ang kanyang sako." Pinangalan ng Eva ng lalaki ang babaeng asawa niya, sapagkat siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawan niya ng kahangahangan buhay. Sa sariling lakas niya at taglay ay kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niya ito naging ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat ng daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Sa ating ikalawang pagbasa, winika ni Pablo kung paano pinili ng Diyos ang mga banal. Ito ay nagpapaalala sa atin kung paano inihanda ng Diyos si Maria upang gampanan ang pagiging ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama nating Panginoon, Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. At sa ating mga pagkikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak.
At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pa mauna, kami umasa kay Kristo sa lalong ikadalakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aba, nagpupuno ka ng grasya, sumaiyo ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." At wika niya, "Sumaiyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa kayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kanyang hukbong magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito ngayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." At sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Mga kapatid kay Kristo, ang mga pagbasa natin ay inilagay tayo mula sa aklat ng Genesis, kung saan ay
Para bagang nagkasala si Adan at saka si Eva. Ngunit ano ang makita nating pangyayari na hindi inaasahan? Hinahanap ng Diyos ang tao. Saan ka religiyon makakita na ang naghahanap ay ang Diyos? Punta ka sa Islam, ang hinahanap nila ay ang tao ang naghahanap sa Diyos. Punta ka sa Budismo, ang tao ang naghahanap sa Diyos. Punta ka sa mga iba't ibang religiyon, ang tao ang naghahanap sa Diyos kasi kailangan nila ang Diyos. Ngunit sa atin, ang Diyos ang naghahanap sa tao. Bakit? Kasi nagtatago ang tao. Nagtatago kasi may kasalanan sila. Narinig kong dumarating kayo, sabi kayo, nagtago ako sapagkat ako ay hubad. Di ba pag nakahubad kayo, nagbibihis kayo, nakahubad kayo, kaya naliligo kayo, nakahubad kayo, biglang may pumasok na tao, di ba? Magtatago ka. Kung marinig kang kaluskos na pumapasok, magtatago ka. Bakit ka magtatago? Sabi sa kanya ng Diyos, sino may sabi sa iyo, hubad ka? Dati ka namang hubad. Kausap mo, ako hubad ka, bakit galit ka lamang? Para bang nagsasabi, sinuway mo ba ang utos ko sa inyo? Kapag kasumuway tayo ng utos ng Diyos, makikita natin, hubad tayo. Kasi alam natin, mayroon tayong pagkakasala. At ang sabi ng Diyos, darating ang pagkakataon na tayo ulit ay magkasama. Pero ngayon, sabi gano'n, sa tulong ng ipanganak na isang babae na siya tatapak sa iyong ulo, sabi na sa ahas. At dito sa Ebanghelyo, dumating na ang pagkakataon na sasabihin na ng Diyos doon sa babae yun na isililang mula sa langit ni Eva na siya nga ang magsisilang ng anak. Kung bibigyan pansin natin ito, para bagang napaka-dakila ang pagmamahal ng Diyos. Tuto pa rin niya kayong pangako kahit napakatagal para sa atin ang mga panahon na ito. At dumating nga ang pagkakataon na darating na ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Maria. Kaya nga, tayo ay laging lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Sapagkat alam natin tayo ay mga makasalanan mga tao. Sapagkat alam natin, paglalapit tayo sa Diyos, magtatago tayo kasi may kasalanan ako sa Kanya. Di ba ga? Ilan ng mga tao, kumakatok ng mga yan, ay, may utang ako sa Kanya, ayaw ko po lang magpakita, ayaw ko magbayad. Pero sabi ng Diyos, pipilitin ka niya. Hindi ako maniningil sa iyo. Ako na ang magbabayad para sa iyo. Diba? At yan ay sa pamagitan ni Maria. Kaya nga, isa sa mga bagay na sinasabi sa atin ni Maria sa kapistahan ito ay, anuman ang hingin niyo sa akin ay pagsusumikapan kong ibigay ito sa pamagitan ni Jesus. Ano ang sinasabi natin dito sa Virgen Milagrosa? Sabi ganon, O Maria, ipinaglili walang kasalanan. Ipanalangin mo kami, dumudulo sa iyo. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you. Nung unang sabihin ito ni Maria kay St. Catherine ng Labore doon sa Rudubac, doon sa Paris, kumbento ng mga Daughters of Charity, ay, alam niyo, maski yung kanyang spiritual director, hindi niya gaano pinansin
hindi gaano pinaniwalaan. Pero, nang sinabi ng spiritual director niya ito sa obispo, sabi ng obispo, sundin niya. Magpagawa ng medal. Tahimik lang sila. Nagpagawa ng ilang libong medal. Tapos, itinabigay sa mga tao. Nagkataon noon, tamang-tama yung pagkakataon yun. Nagkaroon ng parang epidemya ng mga sakit doon sa lugar nila. At alam nyo, kapag ibibigay nila sa isang may sakit iyon, isuot mo ang medalya nito. Lagyan mo ng sintas nito, isuot mo yan, at manalangin ka, O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. At humingi ka ng tulong sa Kanya para ikaw ay pagalingin, ikaw ay tulungan sa pamagitan ng panalangin ng mahal ng Virgen. At sa mga taong yun, sa panahon yun, marami ang gumaling. Hindi lamang pisikal na kahilingan, pati yung mga nagkaaway-away, nagkabati-bati. Kaya sa dami ng mga taong nagsaksi na sa pamagitan ng pagsusuot nila ng medalya, ay napagaling sila. Tinawag kayong miraculous ang medal. Hindi naman tawag doon at kaagad-agad doon, isuot mo itong miraculous medal. No? Isuot mo itong medalya nito. No? Pero sa mga tao, naging miraculous medal. Bakit? Kasi ang lahat ng kahilingan nila, halos lahat yan, ay natutupad sa pamagitan ni Maria. Kaya nga, ito yung pagkakataon natin ngayon na bigyang pansin natin ang napaka-ganda, napaka-bisa na panalangin ni Maria, Ina ng Diyos. Sabi ng Santo Papa, ang araw na ito, November 27, ito ay araw ng Miyerkules. Sabi gano'n ng Santo Papa, tuwing araw ng Miyerkules, bago dumating ang katapusan ng liturgical year, next Sunday kasi ay simula na ng liturgical year natin at Biyerto. Bago matapos yung Wednesday na yun, natapat na yung November 27, ay tatawagin na Red Wednesday. Bakit Red Wednesday? Kasi ito yung araw na alalahanin natin ang mga persecuted Christians. Alam ba ninyo na napakarami ang mga taong namamatay na dahil sa pananampalataya nila? Mayroon din pinapatay ng mga Buddhist, may mga Islam, mayroon din napapatay. Pero ang pinakamaraming napapatay, 80% ang mga pinapatay nila ng mga related sa kanilang pananampalataya ay mga Kristiyano. Siyempre, hindi lang Katoliko. Ang mga Kristiyano, pag sinabi ng Kristiyano, kasama mga Protestante. At ang ibang klase Protestante yan. Mga Katoliko, mga Orthodox. Lahat ng mga uri ng mga Kristiyano. 80% yan. Doon sa Syria, sa Iraq, sa Burkina Faso, sa mga iba't ibang lugar. Doon sa Turkey. Napakarami. Ang mga tao doon, halos kuminsan hindi na makapaghanap ng trabaho, naging Kristiyano na sila, na ipupwera na sila sa trabaho. Pag mga Kristiyano na sila ay hindi na binubuli na sa eskwelahan, ang karamihan ay mga Muslim. Maski sa trabaho, hindi na sila makahanap ng magandang trabaho. Hindi lang yan. Pag sila ay magsimba, binubomba ang kanilang mga simbahan. Libo-libo ng mga tao ang mga namamatay. Alam ba ninyo, hindi lang doon sa mga iba't ibang bansa na nabanggit ko, maski dito sa Pilipinas. Ilang simbahan na ang nabomba doon sa Marawi, doon sa Sulu, doon sa mga iba't ibang lugar sa atin dito sa Pilipinas. Hindi malayo sa atin
ang mga pag-aabuso sa mga Kristiyano. Well read, sabi ng Santo Papa, because we remember, alalahanin natin na ipagdasal ito. At sabi ko, kay Mama Mary, tayo ay magdasal sapagkat siya ang miraculous Mother. Naway, ang miracle na ito ay mapadama niya sa mga tao, mga pinipersecute, inupusig ng mga Kristiyano. Alam niyo, basta ako nagsasalita ngayon, daang libo ang lumilikas sa kanilang mga lugar. Umaalis na sila sa bahay nila, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sama-sama sila, maglalakad lang, makaalis lang sa kanilang lugar para maiwasan nila ang mga massacre, maiwasan nila ang pambuhuli, maiwasan nila ang nawalan ng hanapbuhay ng dahil sa pananampalataya. Alam niyo, ilang daang libong tao ang lumilikas. Ito yung mga refugees na natin ngayon. Kuminsan, hindi pa sila tinatanggap sa ibang bansa na pupuntahan sa kanila. Kaya nga, ang simbahan, kahit po maliit lang ang resources ng ating simbahan, sa mga iba't ibang lugar na kung saan may balitaan sila na libo-libo ang mga naglalakad para lumikas, umalis sa kanilang lugar para iwasan ang pambobomba, pampapatay, pang-uusig sa kanila. Kahit po iba't iba, kahit po hindi sila mga Kristiyano, kahit po minsan may mga Muslim na sumasama sa kanila, kaibigan naman na nila ang Muslim na ito. Kahit po mga iba't mga Arabo at iba pa, lumilikas na. At sabi ng isa, mayroong isa kasumama sa Caritas International. At doon sa may Greece, sabi ganoon doon sa Greece, ay naglagay sila ng camping para bigyang pagkain at tulong yung mga migrante na ito. Sabi ng mga tao, kung nausap nila, ano po kayo? Kayo po ba ay mga Muslim? Kayo po ba ay mga Arabo? Sabi ngayon, hindi. Kami mga Kristiyano. Bakit mo ginagawa ito? Napakainin kami. Ako rin ay Muslim. Sabi niya, bakit mo ginagawa ito sa amin? At sabi gano'n, sapagkat yan po ang turo sa amin ni Jesus, na ang aming kinikilala na anak ng Diyos na buhay. Tinuro po niya sa amin na mahalin namin ang lahat ng aming tao. Hindi makapagsalita yung mga ibang tao doon. Sabi gano'n, ang ganda naman ang turo ng Diyos. Kakaiba sa amin, pinupusig kami, binubuli kami, hindi kami binibigyan ng magandang trabaho. Sabi ng mga tao doon na tumutulong sa kanila, pasalamat tayo kay Jesus na ang aming Diyos. Nang aalis na sana siya, sabi na ay, nasaan na yung daan? Baka po maiwanan ng aking mga kasama. Sabi gano'n ng isa. Sabi gano'n, saan ba ang exit? Sabi gano'n. Sabi gano'n, yan o. Yan ang palabas na yung exit. Di mo nakikita may sign doon. Siyempre, nasa may bandang Greece nila. Ang letra nila ay Grego. Hindi niya maintindihan. Pakibasa mo nga, sabi gano'n. Ano ang nakasulat doon? Ang nakasulat doon, Ex-Odus. Familiar ba sa inyo? Ang salita, Ex-Odus? Exodus. Diba? Yan po ang exit. Exodus. Paalala nyo, nung ilikas ni Moises ang mga tao, papunta sa promised land, ang tawag nila doon, Exodus. Exit nila ito mula sa Egypt, na alipin sila, nag-exit na sila papunta sa bayan ng Diyos. Exodus. Kaya sabi ko doon,
Exodus, nasa atin ang Diyos. Kasama natin. Kaya nga, lumapit tayo ngayon kay Maria. Sabihin natin sa Kanya, alagaan niya yung mga migrants, yung mga pinag-uusig ng mga Kristiyano na lumilikas dahil sa sila ay inuusig sa kanila. Ang dahilan lang, sila ay Kristiyano. Sana maging maayos ang kanilang buhay pagkatapos. At sa ating lahat, maski sa ating mga sariling mga paghihirap, mga sariling mga kahilingan, sana ilapit namin kay Maria. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mayroon ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Belen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ibigin, nanaos sa kinaroroonan ng mga imago, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmula palilito at hukong sa mga buhay at makatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating tagapagligtas na nagnais na kanyang ina ay ikarangal ng bawat sa ating lahi. Sa bawat panalangin, wikain natin, mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa banal na simbahang Katolika, Panginoon, patuloy mong halingain ang aming Santo Papa Francisco, ang mga obispo at mga pari, mga relihiyoso, at iyong mga nag-ari ng buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pag-alangin sa kanilang puso ang kabanalang buhay sa patuloy nilang paglilingkod sa bayan ng Diyos, sa gitna ng mga pagsubok nitong nararanasan. Manalangin tayo. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa ating bansa, bigyan mo ng liwanag ang aming bansa na nasasadlak sa iba't ibang uri ng kasamaan. Bigyan mo ng liwanag ang aming mga namumuno upang makita nila ang katotohanan sa diwa ng tunay na paglilingkod sa taong bayan. Pukawin mo sa kanilang puso ang pangalagaan, ang kapakanan ng bayan, lalo na yaong nangangailangan. Manalangin tayo. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa ating diocese, Panginoon, Ikaw ang siyang simula at tagapagkaloob ng lahat. Puspusin mo kami ng espiritu ng pagkakaisa upang patuloy namin maisagawa sa aming mga parokya ang mga programang pastoral ng aming diocese. Pukawin sa aming mga leader laiko ang ganap na paglilingkod, lalo na sa pagbuo ng mga munting simbahang Kristiyano. Manalangin tayo. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa patuloy na misyong gampani ng Garden of Prayer, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang misyong gampani ng Garden of Prayer. Naway patuloy itong maging liwanag sa lahat ng taong hanap ay kapayapaan at kapahingahan ng katawan at kaluluwa. Pagpalain mo ang mga taong bukas pusong nangangasiwa at nagtataguyod ng lugar na ito, at iyong mga taong patuloy na tumutulong upang maisakatuparan ang bighiin ng poong dalanginan na ito. Manalangin tayo. Ikaw ang sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa pasasalamat at personal na intensyon ng mga sponsors at benefactors ng Garden of Prayer, at pasasalamat para sa ika-26 na anibersaryo ng kasal ni na Mr. Eric and Mrs. Edith Del Rosario, Del Barrio,
para sa biyaya ng buhay ni Antoinette Custodio at para sa mabilisang paggaling ni na Fredilyn Fortina at Angelica Palomo, manalangin tayo. Umagitan wakas sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa lahat ng mga yumao, Panginoon, igawan mo po sa kanila ang iyong patawad at pagpapala. Ipagkaloob mo sa kanila ang pamamahingang walang hanggan, lalo na ang kaluluwa ni Mr. Willie Bersena. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, hinihiling namin na pakinggan mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Birhen ng Medalya Milagrosa. Amen. Magsitayin po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan sa buong sanglayan ng kapatid. Ama namin lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana. Ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasalig mo sa kanya sa pagkakasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kalooban ay mahawo sa
tanang kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang isang abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Lumubog po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyong lahat. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Siyo po muna sumandali. Magandang gabi po sa ating lahat at happy fiesta po. Nais po namin magpasalamat sa lahat po ng nag-sponsor po para sa fiesta natin ngayong taon. Sa mga apostolado ng panalangin po sa ating diocese, maraming salamat po sa pangunguna sa ating nobina. At higit sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa pagdalo po ngayong hapon. Mamaya po, pagkatapos po ng ating misa, ay magkakaroon po tayo ng prosesyon karakol na magsisimula po sa baba. Sana po ay samahan niyo po kami sa huling bahagi po ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na ina ng Medalla Milagrosa. Muli po magandang gabi po at maraming salamat. Magsitayo po ang Manalangin, sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay maghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo at ang kanyang pag-ibig ay ipadama sa lahat. Salamat sa Diyos.
Father picture po sa lahat. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2. Thank you po.